Mga nakakatakot na kwento ng mga taong biglang nawala. Naglalakad ka sa isang gubat na akala mo pamilyar sa'yo. Pero isang araw, ang gubat na akala mo'y simple, naging komplikado. Ang mga daan ay parang nagbago. Hindi mo na alam ang tamang direksyon. Gustuhin mo man makalabas, pero parang walang kahit na anong daan palabas. Ikaw lang mag-isa, pero para bang may mga sumisilip kahit saan. Parang may laging nakatanaw sa bawat kilos at galaw mo. Ang tanong mo na lang sa sarili, kung makakalabas ka pa ba ng ligtas? Yan marahil ang nararamdaman ng mga taong nawawala sa mga kagubatan. Pero ang nakapagtataka, kung paano nga ba sila nakaligtas? At totoo kayang may mga kakaibang tao silang nakasama sa gubat na hindi basta-basta nakikita ng iba? Tulad ng isang 6 na taong gulang na bata na nawala sa gitna ng malawak at malalim na kagubatan. Siya si Hailey Zega, ang inakala niyang malaparaisong Buffalo National River sa Arkansas noong 2001 ang magdadala sa kanya sa isang nakakatakot na experience. Isang ordinaryong hiking trip lang dapat ang kanilang gagawin kasama ang kanyang lolo't lola, sina Jay at Joyce Hale. Mainit ang araw, mahaba ang kanilang naging paglalakad, at si Hailey, maliit pa noon, madaling mapagod at unti-unting nawala ng gana. Habang nasa Ozark Mountains, ang gusto niyang gawin ang bumaba sa isang waterfall. Pero hindi siya pinayagan, kaya nagtampo siya. Napagdesisyonan niyang umaupo na lang sa isang bato. Ginamit ng kanyang lolo't lola ang karaniwang paraan para hikayatin siyang sumunod. Sinabing iiwan siya kung hindi siya maglalakad. Dahil dito, nagsimula na maglakad si Hailey. Pero mabagal pa rin siya at naiwan sa likod. Nagpasya ang kanyang lolo't lola na lumakad pa ng kaunti bago bumalik para sunduin siya. Pero pagbalik nila, wala na si Hailey. Naligaw siya matapos hindi sinasadyang lumiko sa ibang daan sa isang bahagi ng trail na may crossroads. Kung saan-saan naghanap ang kanyang lolo't lola, pero hindi pa rin nila matagpuan ang kanilang apo sa malawak at masukal na gubat. Habang lumilipas ang oras, lalo silang nababahala, kaya humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Naging isa ito sa pinakamalaking search and rescue missions sa kasaysayan ng Arkansas. Mahigit 1,000 na tao ang naghanap kay Hailey, mga police officers, volunteers, pati na mga trained rescuers. May mga helicopters na nagpaikot-ikot sa ere, pero wala, hindi nila matuntun si Hailey. Pero sa gitna ng gubat, naroroon si Hailey. Walang kaalam-alam na patuloy na lumalayo sa mga taong nagre-rescue sa kanya. Dahil sa kapal ng mga puno, hindi niya nakita kung saan dumaan ang kanyang lolo't lola. Sinubukan niyang sundan ang naisip niyang tamang direksyon, pero hindi niya namalayan. Deer Trail na pala ang nilalakaran niya. Sa halip na makabalik, lalo siyang napadpad sa malayong parte ng kagubatan. Habang lumilipas ang oras, lumalabo ang tsansang matagpuan pa siya. Wala siyang pagkain, wala siyang tubig. Hindi niya alam kung anong direksyon ng ligtas at alin ang delikado. Pero may plano siya. Ang sundan ang ilog, hanapin ang isang gas station at humingi ng tulong sa kung sino man ang makita niya. Ang problema, ang ilog mismo ay isang patibong. Sa kagustuhang makita ng mga helicopter, lumangoy si Hailey patungo sa isang malaking bato sa gitna ng tubig. Maliit pa siya, mahina sa paglangoy. Pwedeng saglit lang, malunod na siya. Pero sa kabutihang palad, nakarating siya sa bato. Doon siya naghintay, gabi at lumalamig na. Gutom na gutom siya, pero hindi siya kumain ng kahit ano. Natatakot siyang may laso ng mga prutas o halaman sa gubat. May nahanap siyang kuweba at doon siya natulog. Nakakatakot dito, nakabalot sa dilim at katahimikan ng gubat. Hindi niya alam kung may mababangis na hayop sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling sigaw. Tinatawag ang pangalan ng kanyang mga magulang. Umaasang maririnig siya ng mga ito, pero walang sumagot. Sa gitna ng takot at pagod, isang kakaibang presensya ang kanyang naramdaman. Meron na siyang kasama, isang batang babae na nagpakilalang Alicia. Hindi alam ni Hailey kung bakit, pero pakiramdam niya, ligtas siya sa presensya nito. Si Alicia ang nagsabi sa kanya kung aling daan ang ligtas. Siya ang tumulong kay Hailey na mahanap ang tamang daan papunta sa ilog. Siya ang nagpatahan sa kanya tuwing umiiyak siya sa takot. Pero maging si Hailey, hindi malaman kung ano talaga si Alicia. Totoong tao, isang guardian angel, kaluluwang ligaw, o isa lang ilusyon ng isang batang desperadong mabuhay. May nagsabing alien, may nagsabing multo, pero para kay Hailey, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, hindi siya iniwan ni Alicia. Halos 3 araw na siyang nawawala.
hanggang sa may dalawang lalaki na hindi kasama sa rescue team ang tumulong sa paghahanap kay Hailey, sakay ng kanilang mga mule, sina William Jeff Villanes at Little James. Sa paghahanap, natuntun nila ang tabing ilog. Nakita nila roon ang isang maliit na batang babae, tahimik, mukhang pagod pero kalmado lang na nakaupo. Si Hailey ito, buhay at nasa maayos na kalagayan. Sina William at Little ang tumulong kay Hailey na makauwi, at para sa kanya, sila ang kanyang mga hero. Matapos ang 52 hours na pagkawala, nakabalik si Hailey sa kanyang pamilya. Ang kanyang lola nag-guilty sa nangyari sa kanyang apo dahil hindi siya mawawala kung hindi nila iniwan ang bata ng basta-basta sa isang gubat. Nag-celebrate ang komunidad sa pagbabalik ng batang si Hailey. Para kay Hailey, ang pinakamalaking aral ng kanyang karanasan ay ang di matatawarang lakas ng isang komunidad na nagtutulungan. Ilang daang mga individual ang naglaan ng oras at pagod para sa isang batang hindi nila kilala, at sa tulong ng isang kaibigang hindi niya maipaliwanag, nabuhay siya sa isang sitwasyong marahil nagdala sa kanya sa tiyak na kamatayan. Ngayon, hindi siya takot sa gubat, hindi siya takot sa ilog, hindi rin siya takot sa dilim, at handa siyang mag-hike at i-enjoy ang marami pang experience na maibibigay ng kagubatan. Dahil kung may natutunan siya, ito yun, kapag naligaw ka, may dalawang options ka lang, mamatay sa takot o mabuhay sa pag-asa. Isa pang kwento na nananakot ngayon sa social media, ang kwento ni Linda Ortega, 53 years old. Noong September 2012, bumisita si Linda sa kanyang kapatid na si Eddie Huff sa St. Joe, Arkansas, malapit sa Buffalo River National Park. Isang araw, nagpasya silang mag-hike sa park para maghanap ng magandang fishing spot. Pero hindi nagtagal, naligaw sila at hindi na nakabalik sa trail. Gayunpaman, kahit alam nilang naligaw sila, hindi sila masyadong nagalala dahil maliwanag pa naman. Pero nang dumilim na at hindi pa rin nila mahanap ang daan pabalik, doon na sila nagalala. Magkasama pa rin sila ng kapatid niya noong unang 2 araw na nawala sila. Pero sa ikatlong araw, nagkahiwalay sila. Biglang lumabas si Eddie sa park, umuwi at sinabi sa pamilya na okay lang sila at baka nakauwi na rin si Linda sa bahay ng kamag-anak. Pero nung tinawagan ng pamilya yung kamag-anak, wala pa rin si Linda roon. Ibig sabihin, nasa gubat pa rin si Linda at nawawala siya. Nagsimula ang search para kay Linda at tumagal ng 4 na araw ang paghahanap. Sa ika-4 na araw, natagpuan siya ng mga rescuer na buhay pero medyo confused. Nang makauwi at unti-unting bumalik ang kanyang alaala, ikinuwento niya ang kakaibang nangyari sa kanya sa loob ng gubat. Sabi ni Linda, habang nasa gubat, may nakita siyang grupo ng tao sa malayo. Pero nung sinubukan niyang lapitan at humingi ng tulong, nagtago sila sa likod ng mga puno. Natatakot na si Linda kaya umurong siya pabalik. Tapos biglang lumabas ulit yung mga tao at tinititigan lang siya. Nang mga panahon na yun, may kutob na siya na maaaring hindi ito karaniwang mga tao o kaya naman talagang hindi ito mga tao. Pero nilabanan niya ang takot niya at nagpatuloy sa paghanap ng daan palabas. Sa mga sumunod na araw, lagi siyang may pakiramdam na may nakatingin sa kanya sa gubat. Minsan, nagising siya at nakita niya ang mga madilim na anino ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Nang mapansin nilang gising na siya, bigla silang tumakbo palayo sa iba't ibang direksyon. Kaya't hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng mga investigador kung ano talaga ang nangyari kina Linda at Eddie sa loob ng gubat. Kahit si Linda, para sa kanya, ang pangyayaring ito ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Maraming natakot sa kwento ni Linda. Naging laman ito ng mga kwento sa social media. Kaya lang, hindi sigurado kung gaano ito katotoo. Maaaring base ito sa totoong karanasan ni Linda na binahagi niya sa social media. O kaya naman, parte ng isang urban legend. Gayunpaman, isa itong paalala na ang gubat ay puno ng misteryo. Bukod sa mababangis na hayop, masukal na daan, malupit na kalikasan, maaaring lugar din daw ito ng mga bagay na mahirap paniwalaan. Kaya ang mawala sa gubat ay isang bagay na dapat mong iwasan. Kapag nawala ka sa gubat, ang isang mahalagang tandaan ay huwag magpanik para mas makakapag-isip ka ng maayos kung anong daan ang dapat mong puntahan. Subukan mong huwag umalis sa iyong kinaroroonan dahil mas maaari kang mawala kung magpapabago-bago ang direksyon mo. Gayunpaman, ang isa pang dapat alalahanin bago pa man pumunta sa gubat ay huwag maglakad mag-isa. Mas ligtas at mas madaling makabalik kung may kasama ka.
Huwag nga lang mga taong hindi madaling makita ng ordinaryong mga mata. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.